Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng isdang Barca snakehead? Isa itong uri ng isda na likas na matatagpuan sa ilog ng India at Bangladesh. Alam mo ba na ang napakagandang isda na ito ay nagkakahalaga ng $1,000 o katumbas ng 50,000 pesos? Bihira lang kasi makakita ng ganito kagandang isda kaya ibinibenta ito sa napakamahal na presyo. Ayon sa mga kolektor ng mga exotic na isda, isa ito sa pinakamahal na isda na pwede mong alagaan. Hindi ito madaling alagaan lalo't madali raw itong mamatay sa aquarium kapag hindi na panatiling malinis ang tubig. Yun nga lang, agresibo itong isda kaya baka atakihin nito ang iyong kamay. Nako, mukhang mas matapang pa ata to sa pating. Siguro, kumakain to ng tao pag lumaki. Speaking of kumakain, nakakain ka na ba ng pinakamahal na baka? Ito ang Wagyu cattle, ang pinakamahal na breed ng baka na matatagpuan sa Japan. Alam mo ba na ang isang piraso ng adult na Wagyu cattle ay nagkakahalaga ng 1.7 million pesos? Yes, ganun kamahal ang mga baka na ito. Sabi nila, ang mga Wagyu ang may pinakamasarap na karne sa lahat ng baka, kaya sobrang mahal nito. Bihira lang din ang mga farm na nag-aalaga ng Wagyu, kaya madalang ka lang makakita ng ganitong baka sa market. Ang 1 kilo ng authentic Wagyu beef ay pumapalo sa presyong 3,000 pesos per kilo. Wow, mukhang tataas ata ang blood pressure ko at magkaka-high blood ako sa sobrang mahal ng Wagyu. 3,000 piso ba naman kada kilo? Mula sa masarap na baka, dito naman tayo sa mga nakakatakot. Maraming tao ang ayaw mag-alaga ng ahas, pero ibahin mo ang ahas na ito. Ito ang green tree python, isang uri ng sawa na matatagpuan sa Indonesia at Australia. Madalas itong kulay green, pero sa mga pambihirang pagkakataon, may kulay asul nito. Yung mga kulay asul na tree python, ito yung pinakamahal ibenta. Umaabot kasi sa halagang $2,000 o halos 100,000 pesos ang benta rito. Akalain mo yun, meron palang ahas na binibenta ng ganung kamahal. Mahal ang benta sa kulay asul na tree python dahil bihira lang ang may ganitong pinapanganak. Isa lamang sa bawat 10,000 tree python ang nagkakaroon ng ganitong kulay. Kung sa umpisa pa lang ng ating kwentuhan ay nag-e-enjoy ka na, pues dapat mong pindutin ang subscribe button. Dahil kung hindi, bibisitahin ka ng blue na ahas. Hindi, biro lang yun. Basta pindutin nyo na yung subscribe button. Dali! Ang isa pang hayop na bihira lang na pinapanganak ay ang albino na alligator. Alam mo ba na sa buong kasaysayan ng Amerika, 50 albino alligator pa lang ang naobserbahan ng mga tao. Biruin mo yon, sa milyon-milyong buwaya, 50 pa lang ang albino. Ganon ka-rare ang buwaya na ito. Dahil sa bihira lang ang ganitong hayop, sobrang mahal ang benta rito. Ayon sa mga nakalap kong impormasyon, ang isang baby albino alligator ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Kahit kasing presyo ng diamante ang buwaya na ito, marami pa rin ang gustong bumili. Yan ay dahil sa mahirap itanggi kung gaano kagandang pagmasdan ang maputing buwaya. Pero, hindi lahat ng maputing buwaya ay nakakatuwa. Siyempre, merong maputing buwaya na nakakainis. Di ba? O ito, siguradong katutuwaan mo pag nakakita ka ng manok na ganito kahaba ang buntot. Ibong Adarna yarn? Ito ang breed ng manok na tinatawag na Onagadori. Sa Japan nagsimula ang breed ng manok na ito at ngayon makikita na sa iba't ibang parte ng mundo. May nabasa pa nga ako sa isang website na ang pares daw nito ay nabenta niya ng $2,800 o katumbas ng 165,000 pesos. Wow, ang mahal naman pala ng Onagadori. Sa halaga na yon, pwede ka na magpakain ng 1,000 bata ng puro Chicken Joy sa Jollibee. Kung bida ang saya sa Jollibee, siguradong gaganda ang araw mo kung meron kang ganitong alagang kabayo. Sa sobrang lakas kasi ng kabayong ito, pwede mo itong utusan na mag-araro ng lupa sa iyong bukid. Ito ang breed ng Belgian Draft Horse, ang lahi ng kabayo na sinasabing pinakamalakas. Kaya kasi nitong hilain ng sasakyan at maski na ang truck.
Kahit magtulungan pa ang napakaraming tao, hindi nito kayang tumbasan ang buong lakas ng isang draft horse. Dahil sa malakas nitong pangangatawan, ginagamit ito sa farm bilang tigabuhat. Malaki ang pakinabang ng mga tao sa kabayo na ito, kaya hindi nakapagtataka na mahal ang benta rito. Ayon sa website ng Stratton Farm, ang mga Belgian draft horse na kanilang pagmamay-ari ay binibenta mula $5,000 hanggang $25,000 US. Katumbas yon ng 300,000 hanggang 1.4 million pesos. Grabe, ang mahal naman pala. Kung ang akala mo na tanging dambuhalang hayop lang ang binibenta ng mahal, diyan ka nagkakamali. Maski ang maliliit na isda gaya ng gapi ay pwede ring ibenta ng pagkamahal-mahal. Ayon sa isang post sa Facebook, noong 2015 daw ay may naibentang gapi na nagkakahalaga ng $4,000 US, katumbas ng 236,000 pesos. Sabi rin sa post, mukhang kwentong barbero lang yon dahil walang nagpapatunay na totoo at lehitimo ang naging bentahan na yun. Kung merong man totoo, posible na ibenta ng mahal ang mga gapi. Ang presyuhan kasi ng mataas na kalidad ng gapi ay pwedeng umabot ng 1,000 hanggang 5,000 pesos. Ang mahal pa rin. Mas gusto ko pang magmukbang ng seafood kesa bumili ng ganong kamahal na isda. Sa dami na ng ating napagkwentuhan, parang medyo nagutom ako. Parang nagkikrave ako sa inihaw na itik. Pero alam mo ba ang pinakamahal na itik sa kasaysayan? Ito ang itik na pinangalan ng Big Dave. Tumatak sa kasaysayan si Big Dave bilang pinakamahal na itik na naibenta at kinilala ito ng Guinness World of Records. Binenta ito ng $2,400 o halos 141,000 pesos. Nangyari ito sa bansang United Kingdom sa probinsya ng Shropshire noong October 2012. Sa tingin ko, ito na ata ang pinakaastig na hayop na inaalagaan ng ibang tao. Ito ang mga leon. Sa maniwala ka man o hindi, may mga tao na kinayang mag-alaga ng hari ng gubat. Pero hindi ito basta-bastang leon dahil kakaunti lang sa mundo ang leon na kulay puti. Ayon sa isang website na nagbebenta ng exotic animals, ang mga puting leon raw ay naibebenta mula 300,000 hanggang 1.5 million pesos. May nakita pa nga akong ads na may binibenta raw na puting leon sa Antipolo Rizal ng 220,000 pesos. Hindi lang ako sigurado kung totoo ba ito o peke. Naisip ko tuloy, kung meron man akong alagang leon, anong gagawin ko dun? Gagawin kong tigabantay ng bahay para walang magnanakaw na pumasok? Kung gusto mong mag-alaga ng leon, dapat ay handa kang gumastos. Kailangan kasi ng leon na kumain ng 5 kilo ng karne araw-araw. Sobrang magastos nun at kapag ginuto mo ito, malay mo, baka ikaw ang kainin ng iyong alagang leon. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa mga hayop na inyong napanood ang gusto mo ring alagaan? Para sa akin, parang gusto ko alagaan yung Wagyu cattle. Kasi ang mahal ng per kilo niya, di ba? Kaya parang maganda yung inegosyo. Kung ano man ang napili niyong hayop, pa-comment na lang sa ibaba nang mabasa din namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Leoji Kasiple. Hello rin kay Nerilyn Gojo. What's up kay Roelia Pana. Shoutout kina Daryl at Kian J. Lozano. RZ Toralde at Drixel Javian Bismonte. At kay Sean Arwin Batino. Maraming salamat sa inyong panunod. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!